so totalitarianismo. Okay. Okay, next, group 3. Twitter. Okay, ang ideolohiyang ito ay nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Anong sagot? Kapitalismo, tama ba? Okay. Oy. So, demokrasya. Next. Okay, group 4. Ano application? Ha? Snapchat. Okay, ang ideolohiyang ito ay nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Ano? Ano sagot? Tapos na. So, the same pa rin is demokrasya. So, last na lang. So, this one is bonus. So, sino yung makasagot? So, ang ideolohiyang ito ay nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng pamamayan. Ano ang sagot? Yes. Please stand up. Demokrasya. Okay. So, yung nabanggit natin is tungkol sa mga ideolohiya. Diba? Ano yung ideolohiya, class? Ano yung ideolohiya? So, ang ideolohiya is yung kaisipan ng panglipunan. So, diba, nag-discuss natin last yung mga ideolohiya na may iba't ibang uri na ideolohiya. So, yan yung demokrasya, totalitarianismo, kapitalismo, komunismo. So, our next topic ngayon is, okay, so bago yan, may ipapakita ako sa inyo na mayroon tayong isang, PictoSmart. So, ang gagawin ninyo, class, is, gamit ang mga letra at larawan, upuin ninyo yung salita or ano yung ibig ipahiwatin ng larawan at saka letra. Okay. O sige, kambale. Malamig na digmaan. Tama ba? Okay, malamig na digmaan. So, diba? Malamig na digmaan. So, anong ibig sabihin ng malamig na digmaan? Or anong English na malamig na digmaan? Yes? Yes? Cold War. So, Cold War. So, malamig na digmaan, no? Cold War. So, ano yung ibig sabihin ng Cold War? Ha? Yes, takot. Pagkaroon ng tuwirang labanan ng mga bansa. Okay? So, tingnan natin kung tama ba yung naging sinabi ni Takot. So, bago natin yan, ito sa ating lesson is, basahin muna natin yung layunin natin sa araw na ito. Okay? Pakibasa sabay-sabay. Pagkatapos ng araw na ito,
How about group ko? Group ko? Okay? Okay, time start. Ay, ano na? Time start na. Baka mga natira ka dyan sa loob. Okay? So, surrender na kayo? Okay, surrender? Okay, so yung sa mga grupo na nakabuo. So ano yung flag na nabuo ninyo? Group 1? USA. Yung sa group 4? USSR. Okay, so yung sa Congress, so ano, sa tingin ninyo, ano kayong ibig sabihin? Bakit may USA at saka USSR? Saka lang kayo nakabuo. So yung topic natin na yun tungkol sa Cold War is ang awayan ng dalawang bansa. So ang bansa na ito is ang USA at saka USSR. So ano yung USSR? Ano yung USSR? Yun? Soviet. Ano pa? Socialist Republic. Yun Soviet Socialist Republic. So yun yung USSR. So yung USSR is belong doon yung Russia, Ukraine, doon sila na-belong. Okay, so next natin gagawin is yung magkaroon kayo ng pangkatang gawain. So, tatawagin ko ang bawat leader upang kunin ang topic ninyo tatalakayin. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para basahin patungkol sa topic inyong napili at maganda sa sharing ng bawat topic. Maliwanag? Any question? Okay. Okay, group 1. Group 1. Ayaw. Okay. Group 2.
Oo. Sinabi niyo kanina kulang tapos wala lang talaga kayong pasensya. Okay, okay, makinig class para sa word ng group 1. Okay, group 1 go. Ang Cold War ay nagsimula dahil sa magkaibang ideolohiya ng United States na niniwala sa kapitalismo at na Soviet Union na sumusuporta sa Okay, so yung yung USSR is communismo yung kanilang ideolohiya. Tapos ang USA is demokrasya. Okay. Soviet Union. Okay, so maliwanag ba yung sanhi ng Cold War? Dahil sa magkaibang pinaglaban ng ideolohiya, hindi pagkakasundo kung ano ang magiging kapalaran ng Europa matapos ang digmaan, dahil gustong magkaroon ng kontrol ang Amerika sa yaman ng mga Europa. Okay, maliwanag. Okay, next, group 2. Okay, so sa group 2 is mga paraang ginamit sa Cold War. So ano yung ginamit nila? Ang bawat bansa. Okay, group 2 please. Start now. Ang pag-espiya ay naging pamamaraan ng impormasyon tungkol sa isang tao, grupo o bansa na wala kong nangangailangan. Propaganda. Ang propaganda ay isang komunikasyon na nilalayo ng influensya ng tao upang maniwala gumawa ng isang partikular na aksyon. Ang pagbuo ng alyansa ay ang proseso ng pagsasama ng dalawa o higit na grupo
bansa o individual upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang pagpaparami ng armas. Ang pagpaparami ng armas ay nakupisyo ng paglikha o pag-iimbak at pagpaparakas ng mga kaglasan ng isang bansa o grupo. Okay, so yung mga paraan ginamit sa una is yung pag-espiya, pagpaparami ng armas, propaganda, pagbuo ng alyansa. So yung USA at saka yung USSR, is bawat isa sa kanila is mayroon silang iba't ibang paraan ginamit para mas sila yung mamuna. Kasi ang nangyari dito sa sa USA at saka sa USSR is meron silang kompetisyon, di ba? So una yung pag-espiya. So siyempre kailangan talaga nilang pumunta sa bawat country na ano ba yung ginawa nila doon sa sa country nila, dapat malaman natin para mas makikita natin sila, di ba? Di ba ganun yung gagawin natin, di ba? Next is propaganda. O dapat nagalingan pa natin yung propaganda, yung mga programa natin para mas the best tayo compare sa USA. Ganun yung naisip ng USSR. Tapos, siyempre kailangan nilang makipagkaibigan sa ibang bansa para meron silang kakampi. So siyempre, pag marami kakampi, so marami kang benefits na makukuha sa ibang bansa, di ba? Ganun. Next is pagpaparami ng armas. So siyempre, kung gusto mo talagang the best ka, ang country mo is the best, so kailangan mo magparami ng armas para pangalagaan yung teritoryo ng inyong bansa. Okay? Maliwanag ba sa mga paraan ginamit sa Cold War? So, ang bawat bansa, ang USSR at saka USA, ganun yung ginawa nila. So, meron silang pag-espiya, propaganda, pagpaparami ng armas, pagbuo ng alyansa. Okay, thank you, Group 2. Next is Group 3. Okay? Okay, Group 3, are you ready? Let's start now. Petisyon sa Kalawakan. October 21, 21, 1957, naglunsad ang USSR ng Sputnik 1, unang satellite na gawa ng tao. January 31, 1958, naglunsad naman ang US ng isang satellite na tinawag nilang Explorer 1. September 14, 1959, nadala ang US
nagpadala na Sputnik 1. So, una na ito sa isa sa mga competition na nangyari. So, next is yung, ang naman, ang US is, nang malaman nila nagpadala yung US isa ng Sputnik 1 dun sa buwan. So, ang ginawa nila is, din sila, yung US din, hindi rin nagpatalo. So, nagpadala din sila ng naglunsa din sila ng, naglunsa din sila ng unang satellite na tinawag na Explorer 1. So, kasi nalaman nila, meron na pala silang ang USSR is meron na pala Sputnik 1. So, dapat, hindi din tayo makahuli. So, meron silang competition, di ba? So, next naman is, nagpadala ng ang USSR ng Luna to sa buwan. So, namalaman din ng tapos, una din nakarating si doon si Yuri Gagarin doon sa buwan. Okay, maliwanag ba yung competition? So, yung mga inbensyon na nangyari. So, ang bawat bansa, ang USA at saka USSR is mayroon silang competition sa mga inbensyon. Okay, group 3. Okay, maliwanag ba, class? Group 3. Okay, thank you, group 3. Okay, next, group 4.
gaya ng nangyari sa US at saka USSR, so ginalingan nila ang bawat, ang pamahalaan nila, ginalingan nila ang kanilang pamamahala sa kanilang bansa. So, siyempre, meron din, di mabuti, so, nagkaroon ng hindi magbuo ng parang mag-aaway ba talaga itong dalawang ito? Kasi, ang mangyayari pag mag-aaway yung dalawang bansa, kasi pareho sila malalaking bansa. Diba? Siyempre, apektado yung ibang bansa. Diba, Charlie? So, ano yung mangyayari? So, nung bumaba ang moral nung nagawa sa Soviet Union. So, siyempre, nang malaman ng USSR, magaling pala ang USA gumawa ng mga na-invento, di ba? So, siyempre, mas hindi pala tayo mabuti, hindi pala maganda yung paggagawa natin. So, nagkaroon ng, siyempre, pag gano'n din naman ang mangyayari sa atin, di ba? Pag mahigitan ka na, iwan ko lang sa ibang tao, pag mahigitan tayo, in terms of academic, mahigitan ang score mo, di ba? Parang ang lulumo ka, ay, nahigitan ako, hindi ako yung, the best. So, ganun yung naramdaman ng USSR. So, ganun ba yung nararamdaman ninyo pag, nahigitan kayo ng ibang bansa or ng inyong kapwa ninyo? Yes! Dapat tanggapin kung, tanggapin sa, siyempre, yun lang yung na-achieve mo, pero, kung kaya mo talagang gawin yung the best mo, di ba? Pagmutuin mo. So, pero gano'n yung nangyari sa USSR kasi mas nahigitan man sila sa USA in terms of invention, sa satellite, yung mga tao pinadala din sa buwan. So, pagka-next is ang pagkakas ng Cold War. So, pagkakala ng mga bagong teknolohiya. So, siyempre, pag ang mangyayari is, conflict naman yung bawat, yung dalawang bansa. Diba? Pag yung ibang bansa, so makikituhan din sila. In terms of teknolohiya, tulad ng computer, komunikasyon, electronics, industriya at transportasyon. O diba? So ganun yung, ang next pa is, ang nangyari is, yung reforma ni Gorbachev. Si Gorbachev siya yung, his time, so sa 1970 to 1975, siya yung, presidente sa USSR. Siya yung presidente. So, nanunin nito, buuin ang ekonomiya ng Soviet Union matapos ang ilang taong paghina nito. So, ang gusto niya, Gorbachev is, hindi na tayo makipag-away, hindi na tayo makipag-competition sa ibang bansa. Ang gawin na lang natin is, i-focus natin yung sarili natin, yung kaulan natin ang sarili nating bansa. So, di ba dapat sa isang tao, instead na nga makipag-competition ka, pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo, instead makipag-marites ka doon sa kapwa mo, instead na makipag-chismis ka, pagtuunan mo lang sarili. Diba? So, ganun yung naisip ni Gorbachev. So, next is ang pagtutulungan ng United States at Soviet Union. So, pagkali sa mga, siyempre, so, during this time kasi, sa Cold War, pa rin, nandun pa rin yung, diba, natatapos lang ng World War II. Diba? So, nandun pa rin yung awin, inaano pa rin ang Russia is, sinasalakay pa rin sila ng Germany. So, ganun pa rin yung nangyari. Meron pa rin talagang, alitan. So, ang nangyari is, sabi, kailangan igilan na natin itong awayan natin. Wala naman tayong matutunguhan, diba? So, dapat na lang, magkasundo na lang tayo. So, ganun yung mangyayari. Dapat, diba? So, kaya ang nangyari is, tapos yung Cold War. Okay, thank you, Group 4. Please, down. Sabi nyo ito, malalaman ninyo kung paano nag-workout ang Cold War. So, unang video is mula sa USSR versus USA YouTube. So, titingnan ninyo din doon sa knowledge power. So, because pag mangyari
pag nalaman ng author, na hindi ka naghingi ng permit, kung hindi mo nilagay, ginamit mo yung mga lahat ng mga sinabi niya, tapos hindi ka nag-include na ang pangalan niya, so pili kang kasuhan ng plagiarism. So, nangungutya ka na walang pahintulot. Kailangan talaga yung i-include kapag paggawa ka ng thesis mo, ng research. So, ganun yung magagawa. So, kahit mag-present ka ng presentation, dapat nakalagay din yung information kung saan mo nakuha yung video or yung mga sulat na nakuha ko. So, para maiwasan natin yung plagiarism or yung copyright. Diba? Okay? Sa dami ng mga naganap sa panahon ng Cold War, paano nga ba nagwakas ito? Sa ilalim ng administrasyon ni Richard Nixon ng Estados Unidos ay napalitan ng polisiyang brinkmanship na ipinatupad sa ilalim ng mga naunang pangulo na sina Eisenhower, Kennedy at Johnson ng detente o pagbupa ng tensyon ng Cold War. Noong 1975, tumagda ang Estados Unidos, USSR at 33 bansa sa Helsinki Port sa Finland bilang pangako na pagtuloy sila sa polisiya ng detente. Muling nagbalik ang tensyon sa pagbuo ni Ronald Reagan bilang Pangulo ng Estados Unidos noong 1981. Samantala, noong 1989, tuluyan ang bumagsak ang Berlin Wall sa Germany. Sa pagbagsak ng pisikal na pader na ito ay nabuo din ang kaisipan na nag-iiwalay sa kapitalistang West Germany at komunistang East Germany. Ito ang hudyat ng pagwawakas ng Cold War sa Germany. Sa kabilang banda, unti-unti namang humina ang kapangyarihan ng Partidong Komunista sa USSR nang ipatupad ni Mikhail Gorbachev ang patakarang Glasnost at Perestroika. Pinatupad ni Gorbachev ang patakarang Glasnost o pagiging bukas upang labanan ang katigalian sa pamahalaan ng Partidong Komunista. Pinatupad din niya ang Perestroika o pagsasakayos ng patakarang ekonomiko sa bansa. Sa ilalim ng bagong patakaran, pinahihintulutan ng mga tao na magtayo ng negosyo at magkaroon ng ari-arian. Epekto ng mga reformang ito ay nagkaroon ng mga tao ng pagnanais na higit pang maging malaya upang mapagpasyahan ang aspetong ekonomiko at politikal sa kanilang lipunan. Bagamat maraming teritoryo sa USSR ay nagnanais ng kalayaan, ang Lithuania ang unang nagdeklara ng kalayaan ito. Bilang tugon, sinalakay ito ng pwersang Gorbachev upang gawing halimbawa sa iba pang magkakaroon umalas mula sa USSR. Sunod na naging hamon sa pangumuan ni Gorbachev ang kudeta na pinangunahan ng Boris Yeltsin. Bagamat hindi ito naging matagumpay, nagpuso na matagal ang pagbibitim sa katungkulan ni Gorbachev, pagbagsak ng Partidong Komunista at paglakas ng mga republika mula sa USSR.
Okay, tapos ng lahat. Okay, 3 minutes more. 3 minutes. Klaro kayo makabidyo na ng hili mo. Tapos na. Tingnan natin, okay, group 1. Okay, bawat representante, punta dito sa sa harap mo. Kasi yung answer ninyo. Okay, group 1. Sige na, group 1, group 2, group 3, group 4. Okay. Sige na. Sige na. Okay, group 1, group 2, group 3, group 4. Sige. Sige na. Sige na. Ano? Inyorada. Tingnan natin kung tama kayo yung sagot niya. Isang buwan. Hindi, asa pa yan.
Marso. Mali yung mistake. Ay, tama. Okay, correct yung ano. Dapat dito siya sa ano sa pangkat ko? Oh, sa ano? Mali, dapat dito siya. Sa group, ano? So, yung nakakuha ng ano tamang sagot is yung group 4. So, okay. Okay. So for our next activity, relate taba. Yes. So ano yung inaalaman sa inyo sa ano sa larawan? Friendship or magkakaibigan. Diba sa ISP natin meron tayo magkakaibigan. So pinalagay ko doon sa ano sa scrapbook ninyo kung sino yung mga kaibigan ninyo. Tapos yung characteristics ng kaibigan ninyo para makilala niyo talaga kung sino yung kaibigan ninyo or totoo ba talaga ninyo kaibigan. Kasi syempre, pwede mo sabihin na kaibigan mo lang siya pero hindi mo talaga hindi mo alam kung ano yung characteristics niya, ano yung favorite food niya, ano yung favorite na damit niya. So, ayun. So, kung mapapansin natin, diba? Kung mapapansin natin is kapwa sila ano napapansin niyo pa? Masaya. So, syempre, pag magkaibigan dapat masaya. Diba? So, pero, ano nangyari? Nagsalukan. So, syempre, sa magkakaibigan, hindi natin maiiwasan yung hindi pagkakaintindihan. So, gaya din nangyari sa USA at saka USSR. So, meron silang hindi pagkakaintindihan. So, kung paano natin ito maiwasan? So, sa isang magkaibigan, ano yung gagawin natin para maiwasan yung away? Yes, kasi listen down. Okay. Sige, listen down. So, dapat intindihin ninyo ang bawat isa. Nawa
mailalim yung ano, yung pride natin. Kasi isa sa problema ng ano, kung kaya tayo nag-aaway is yung pride. Diba? Kaya na nag-aaway yung ano, yung bawat bansa kasi gusto nilang higitan ang bawat isa. So, gano'n na yung nangyayari natin sa ating buhay. Nag-aaway kayo ng kaibigan mo kasi gusto mo siya mahigitan in terms na damit, in terms sa pagpapaganda, in terms sa academic, diba? Ganun kaya nag-aaway. So, maring masalos. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng war or hindi pagkaintindihan. Diba? So, ano ang dapat natin gawin? So, iwasan ang away. So, gaya ng Cold War. Okay, our next activity is pass the ball. So, ang nangyayari, pass the ball. Ang gagawin natin is kung sino yung maghihin ko yung music, kung sino yung may hawak na bola, tapos sa kanya nito yung music, siya yung mag-share ng kanya. At ito lang tungkol sa ball. One! Okay, so yung natutunan nila is yung pag-istiya, makapaganda, pagpunan sa pagpaparami ng armas. So, yung ginamit nila ng bawat bansa kung paano yung ginamit ng bawat bansa sa Cold War. Okay, next. Music. Okay, so competition. Okay.
kung sagot is number 1. Pupunta kayo sa number 2 kung ang sagot is number 2. Pupunta kayo sa number 3 kung ang sagot is number 3. So, hindi kailangan magunahan para maiwasan yung letter A. Ano ang tawag sa competition sa kalawakan ng Messi Sara USA? Okay. Aman mo lapitan. Tingnan natin kung tama ba yung sagot. Tama! Number 2, very good. Okay, next. Oh, dalawa na rin. Okay, letter B. Okay, sino ang kauna-unahang tao na naka-pop-up side word? Go! Okay, go! Okay, so, Okay, next. Letter C, ano kay Julia ang itinataguyod ng bansang US? 1, 2, 3, go! Okay. So, correct answer is? So, demokrasya. Ang komunismo is yung USSR, ang demokrasya is yung US. Next, letter B. Anong pamilitar na organisasyon ang binuo ng US? 1, 2, 3, go! Okay, let's see kung tama ba yung ano yung sagot. Ano ang kahulugan ng IMF? 1, 2, 3, go! Okay, let's see kung tama yung ano yung sagot. Okay, so yun yung tapos for your assignment, class, okay, for your assignment, basahin sa ang niyo o less mo sa kahina 514 to 115. Pwede kayo pumunta dun sa library. At sagutin lang sa inyo kaya nyo ang nasa library. Okay, so ano ang niyo o less mo? Number 2 is ano ang iba't ibang uri ng maraanan? Niyo o less mo. So makikita niyo sa book na Grace Stella Edgar 2014 kasaysayan ng daigdig. Rival Publishing. So any question? Okay. Ano na pa?